Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Ano, Wala na nakinig kang tayo. Ikaw na, Julie. Ikaw na. Go na. Wala na good morning, good evening. From Manila to New York. Naligo ka lang ako para magising din ang aking mga lola moments. Anong oras kayo umuwi? Kanina After pang lunch, kami. hapon. Oo. Hapon. Mga mag-aalas 6 na kami nakauwi. Diyos ko. Diyos ko talaga, kala mo. 2 nights? Kala mo late mga na kasi mga kami ng bata, Friday. Madaling araw na kami. Sabi nila nagigets yun, no? Sleep is catching up. O, Checo, ikaw mag-explain ng natin for tonight. Coffee facts. Pinagising ko yan si Checo. Hindi, gising ako. Anyway, so yung topic natin for today is about kasambahay. No, kasambahay or Yaya Chronicles. So, yung pag-uusapan natin is siguro yung mga challenges sa pagkuha or paghahanap natin ng kasambahay. And siguro at the same time, of course, once na nakahanap na tayo, ano yung mga bagay na ginagawa natin to keep them? Parang ganun. I think this is a nice topic. Lalo na ngayon, no? Yung parang kailangan, kasi parang most na rin ng mga nasa midlife. And siguro sa natin, no? Sa age din natin. I mean, yung, kumbaga parang sa batch natin, parang lahat parang career-oriented na. Yeah. Nako, meron pala akong ngayon. Mayroon pala ako iniiwasang gagamiting word kasi napapagalitan ako nung ating number 1 manager. I-type mo sa private chat. Kung sino yun. Hindi, yung word. Yung word. Alam niya naman niya si Nimpa. Bilang ka namin. Tapos na si Matthew, si Totoo. Sabi niya, kayong dalawa, pag ginamit niyo pa yun ngayon, sa darating yung episode, kaya, nasabi ko na naman, lagot ako. So, anyway, ano tayo, Bes? Kasambahay challenges, parang gano'n. So, doon muna tayo sa yun sa paghahanap. Siguro yung tanong ko doon is, sasabi ba natin na kailangan ba talaga natin ng kasambahay? Kailangan at kailan ba natin kailangan ng mga kasambahay? Parang Parang ka, lagot ka. Hindi, joke lang. Hindi ako yun, parang di ako kasama sa mga, napupunan ni Nympha. Or hindi mo nasabi sa akin. Abangan mo. Sige. Pero doon sa tanong mo, Bes, palagay ko, sa amin sa, personal experience ko sa family. So, kasi kami sa bahay, meron kasing tindahan si nanay. So, si nanay hindi siya, para na rin siya, yung nagwo-work. Yan nga lang, nasa bahay siya nagwo-work. So, yung pagpapalaki niya, siguro katuwang sa everyday na gawain bahay. So, napaka-importante sa amin during that time na meron kaming kasama talaga kasi yung paglilinis ng bahay, pagluluto, pamamalansya, ganyan. So, I think, depende sa laki ng pamilya and yun nga kung may profession yung parents na parang hati yung kanyang time para maging
full compared sa full-pledged na nanay or tatay na naiiwan sa bahay na magagawa niya the entire day yung mga gawain sa bahay. So, yun yung palagay kong hindi na kailangan ng kasama sa bahay. No? Agree. Kung parehong parents working, tapos hindi pa self-sufficient yung mga bata, I think it's better to have a kasambahay. Kayo ba, Julie, nung ano ka ba? Mayroon din kayong kasambahay nung bata ka? Kasi I think both parents mo, di ba? Yes. May Hanggang 1990, 8 years old, nung namatay yung lola ko, and grade 2 na ako noon, so marunong na ako magsaing. After namatay yung lola ko, wala na kaming kasambahay. So kami, ayun, division of labor, kung sinong maunang umuwi, magpapakain ng manok, magsaing. Never ako naglaba, which I was fortunate. Ang tagalaba isang ate ko. Tagapakain ng manok ako. Tagasaing kuya ko, usually. Pero, I think, this is coming naman from a US perspective. Dito, Yes, very madalang na may kasambahay. Oo. And I think kasi yung sistema natin dyan is, ang laki ng kinakain ng commute. Compared dito, most people nagda-drive. Ang commute is kaya mong i-lessen yung commute mo dito kasi less on traffic. Kaya yung mga kasama ko dito, imbes na wala silang kasambahay, if ever kailangan nila ng time na umalis na walang mag-aalaga sa bata, magtatawag sila ng nanny for a specific time lang, hindi yung stay in. Yun. Tsaka, dito, ang mahal ng daycare. So, may mga kasama na ko, like may isa akong kasama nung nanganak siya, imbes na mag-full-time siya, nag-part-time na lang siya para may mag-aalaga ng anak. Tapos ngayon per diem na lang siya kasi ang sabi niya nung parang yung sinasahod niya every 2 weeks, pinag-daycare lang daw nila. Ang mahal. Eh, maswerte mga Pilipino dito kasi may mga anak na Pilipino. Magpapapunta na lang sila ng parents or kapatid para may kasama sila sa bahay. May mag-aalaga sa anak. Pero may narinig akong yung kwento about di ko lang sure kung sa Singapore, parang ganun yung siguro yun yung napaka-importante talaga, no? Especially yung may mga kids ka na hindi pa nga nila kaya on their own, napakahirap din talaga na ipagkatiwala din. Pero siguro yun yung pagkakaroon ng organized, pero yet yung parang siya yung cost efficient naman, no? Yung pagkakaroon talaga ng daycare. Yun kasi yung number 1 challenge, no? Na pinaka-reason, I think si Cheryl is makakapag-confirm. Yes. Parang feeling ko, ako yung maraming entry Oo nga, ikaw. Dahil ikaw yung mga anak, di ba? Oo, bago pa dumating si Ate Jaja, marami yung experience. Pero kasi siguro kung i-compare ko nung araw talaga, tama yung sinabi niyo doon sa kanina na usually, kumukuha talaga ng kasambahay kapag meron kang mga bata, baby, diba? Tapos, nagtatrabaho yung magulang. Nung kabataan kasi namin, yung bata pa kami, kasi 4 kami magkakapatid eh. So, yung edad namin, kaya ako 2 taon lang yung tanda sa akin ng kuya ko. Tapos yung sumunod sa akin is 7 taon. So, bata pa rin ako noon, di ba? Para 7 years old or 8 years old, meron na akong kapatid. Tapos 1 taon lang yung sunuran. So, 4 kami, di ba? So, puro mga bata. So, talagang hindi kaya ng mom ko na alagaan kami. Kaya ang tatandaan ko doon, lagi siyang kumukuha ng kasama. Pero at that time, nung panahon na yon, ang bilis makakuha. Kasi ang makinukuha kasi, di ba, best yung mga kamag-anak mo, pamangkin. Di ba kasi, ganun ganun. Kumbaga parang hindi ka kumukuha hindi pa uso nun yung mga agency, parang ganun. Kumbaga parang kamag-anak lang na sa probinsya.
alam ko ang daming ganun, ang daming naming kakilala, pinsan, kamag-anak na nag-aalaga sa amin habang lumalaki. Parang ganun. Kumbaga parang hindi nahihirapan yung nanay ko maghanap ng kasama noong araw. Kasi nga ganun yung refer, tanong ka lang sa kamag-anak mo, tapos pag sinabing siguro pupunta sa Manila, so mabilis makahanap. Not Papadalan mo lang until, ng pamasahe. oo, parang ganun. Kasi syempre Para parang iba sa kanila yung, makakapunta siya ng Manila, experience, parang ganyan. Not until nung ako na, nung panahon ko na, nagstay ako sa mom ko. And mom ko naman kasi is very open siya na at that time kasi nung nag-start ako ng family, senior na rin siya eh. So parang openly sinabi niya na talaga hindi niya na kayang mag-alaga. So maswerte yung may mga magulang pa na kayang tumulong sa mga anak nila mag-alaga ng mga apo para ganyan. So ako, ang mindset ko talaga doon is kailangan ko ng kasama. Pero sabi nga ni ni Raquel, bago pa namin yung kasama namin ngayon, sobrang ang dami naming naging experience. Hindi na siya yung tipong by referral, parang ganyan, or kakilala ng kakilala mo, parang ganyan, or kakilala ng kamag-anak mo. Usually ganun eh. Ganun yung Oo. ano natin nung araw, di ba? So, medyo mahabang mahaba. Pero yun, to answer lang yung first question, kailan at kailangan ba yung kasambahay? Ako, personally, yes. I would say yes because meron akong mga kids na lumalaki or mga baby pa at that time. And then, I don't want to depend on my parents kasi nga, syempre, matanda na sila. Tapos, bakit ko kailangan? Kasi parehas kami nagtatrabaho ng asawa ko noon. Parang ganyan. So, kailangan talaga na meron kami kasambahay. Not because ayaw namin, but because hindi namin kaya talaga mag-alaga, no? Especially kapag after ng naubos mo na yung maternity leave mo na usually 2 months. Mm-mm. Yun. O ngayon. So ngayon, ang next tanong ko is, Bilang, kasi ako, feeling ko kasi bilang bilang for compliance, ano yung mga naging issue, no, sa pagkuha? Mm. Tapos ano ba yung mga usual requirements ninyo kapag kukuha kayo ng kasambahay? May mga non-negotiables ba kayo para ganyan? Kung nagkaroon kayo ng gano'n, kung nagkaroon ba kayo ng issue sa pagkuha ng kasambahay? Kasi ako sa akin, ang main concern is pag-aalaga ng bata, so more on the nanny. Pero kasi when you say kasambahay naman, it could be, yun nga, yung naglalaba, nagluluto, Oo. iba-iba na yan eh. Or all Mm. all around. Parang ganyan. Sa amin kasi, naalala ko, bukod doon sa, yung as lumalaki kami, katulad nila Julie, meron din ako ako yung nagpa-plancha nung uniform ko, during that time. Pero yung nung nare-recall ko kung sino-sino yung mga kasama namin sa bahay, naalala ko, kaya rin namin kailangang may kasama sa bahay, is meron akong tita na hindi siya able na mag-isa. Yung panganay na kapatid ni nanay, naalala niyo, si Ate Taba, tawagin sa Kilala ko. bahay, yan siya. So, hindi siya po pwedeng maiwan mag-isa. So, talagang nagre-require, yun yung number one requirement na I think na hinanap din during that time nila nanay, yung kayang mag-alaga ng matanda. Kung sila Checo, kayang mag-alaga ng bata. Kasi Sa kami, inyo. nung lumalaki kami, may mga pinsanin akong nakikitira sa bahay, kaya parang di na namin kailangan ng, Oh. ng yaya. Pero yun, naalala ko, bakit nga ba kami nagngailangan? Yun. Unang-una yun, marunong mag-alaga na matanda. And pangalawa, since may tindahan si nanay, talagang yung mapagkakatiwalaan. Kaya kami, dependent talaga kami na nire-refer ng kakilala. So, hindi kami sabagay nung time na yun, parang di naman pa uso yung mga agency. Talagang referral lang yung Pati siguro, swerte lang kami doon sa mga nare-refer na nagiging okay naman. So, mamaya ako i-share, ano naman yung naging challenges namin nung na-hire naman namin yung mga yaya. Kasi baka mapagalitan Yan. ako eh. O hindi! Grabe naman. Joke lang, para mabilis tayo. Yung sa amin naman nun, hindi mismo sa family namin, pero kasi yung isang kapatid ng papa ko lives very nearby, parang mga 2 street lang. So
So, yung mga pinsan ko doon, yun yung parating may yaya. And then I think, from what I can remember, hanggang grade 6 yata ako may yaya sila. Kasi mas bata pa. May naalala ko, may isa silang nakuhang yaya. Bata pa. Siguro mga parang 7 years older dun sa pinsan kong pinakamatanda. Kasi 4 silang girls. And from what I remember, hindi siya ganun ka-literate. Na parang, ang naging concern nung uncle ko tsaka auntie ko, what if may dumating na sulat? Parang ganun. So, yun yung naalala ko nun, parang, basta yun, parang kaya hindi nagtagal. Hindi siya masyadong literate for that. Tapos may isa naman, nagkasakit, nag-delirium. Ayan, no, di ba? Isang challenge din yan na medyo nag-delirium siya. nakakakabayan. So parang nagpanic naman yung ate ko noon. Parang sabing ganyan na parang, kunin mo lahat ng kunin mo lahat ng mga kutsilyo. Kung anong gawin. Oh my God. Yung mga ganun tipo, yun yung mga naalala kong storya. Pero other than that, maswerte naman sila sa mga naging yaya nila. Kasi sila all around yung yaya nila nun eh. Tagahatid, sundo ng mga bata, tapos laba, saing, luto, lahat. Ngayon yata hindi na umuubra yung ganun eh. Para pagka hinar mo siya, hindi po pwedeng all around. Sa panahon ngayon I think, hindi na sila, parang specific na yung dapat na task na gagawain nila. Is kung meron, ayaw nilang tumanggap ng nag-aalaga ng bata. Kasi takot. Ganun. Merong ganun kaming na-experience din. Dito na sa mga in-laws ko. Yan. Tsaka sa Kalakuya. Yun. Ikaw, Bes, anong naging mo sa pag-hire? Ito, marami tong naging... Pero kasi, ako marami talaga ako na-experience. Tatlo kasi anak ko di ba? So, bago si ako Jaja sinuwi... ba? Saan na dumating? Jaja, kay Karil. Okay. So, pangalawa na si Martha yung maraming si Martha, para kay Martha, hindi ako nahirapan noon Mga 2019 Ay, 2009 pala to. Mali. Ano ka ba? 2009? Nagka na. Pero at that time, hindi pa mahirap. Nakakakuha ko ng magandang nag-aalaga kay Chem noon. Tumagal din siya. Tapos nung umalis na siya sa amin is, kumbaga parang hindi na masyado alagain si Chem. Parang ganyan. Not until yung kay Cariel, Diyos ko, as in talagang parang for some reason, ang dami-daming beses. Ilang beses kami nakapagpalit, siguro mga 5, buwan-buwan. O minsan nga, linggo lang tumatagal. Iba-ibang reason. Merong sobrang bata, parang ganyan. Tapos parang bagong panganak lang siya. Isipin ko nga, bakit tumanggap ng kung bagong panganak lang, parang na-miss niya anak niya, parang ganyan. Next is sobrang tanda naman. Parang gano'n. Alam mo yung sa sobrang tanda niya, ikaw na nahihirapan magputos. Parang gano'n. Tapos, meron naman, kasi lagi namin pakiusap kapag meron pumupunta sa amin. Okay lang na umalis, basta meron siyang somehow kapalit. Ang namin pakiusap sa kanya is, okay lang umalis ka, pero sana hanapan mo kami ng kapalit mo. Parang ganyan. Ganon yung talagang pakiusap namin sa kanya. So, nangyayari naman yun. So, kaya nangyayari is, dahil nga parang sila na yung naghahanap for us, so alam mo yung hindi na talaga by referral ng trusted mong kamag-anak or someone, parang ganyan. So, talagang kapit sa patalim na yung ginagawa namin ni Carmelo kasi syempre dalawa na yung bata tapos sobrang liit pa ni Karil at that time. So anyway, so merong malikot yung kamay. Parang ganyan. Yung, alam mo yung, basta malikot kamay, gano'n. Tapos meron din kami nakuha na parang sobrang naman, alam mo yung wala siyang malasakit just because, siguro hindi siya yung gumagastos ng mga gawa, ng mga gamit sa bahay. Parang ganyan. Meron kaming stay out na nakuha noon.
alam mo yung buong grocery namin, parang ang bilis maubos. Tapos yung pala, na-discover namin, dinadala pala dun sa bahay nila. Parang ganyan. So, bago dumating si Jaja, siguro mga pang-anim, pang-pito yata siya. Sa awa Referral din si naman yung... Jaja nung umalis. Oo, sa awa naman ng Diyos. Okay. Oo. Pero yun nga, kumbaga parang, okay, dahil wala na kaming choice, di ba? Wala na kaming ibang choice. So, tanggap naman namin siya. So, good thing. Sa requirements naman kasi sa ako, sa panahon ngayon, dahil hindi naman sa agency, wala naman tayo masyadong requirements talaga eh. Parang, kung sino lang available. Di ba? Oo. Sila yung kukunin mo na. Pero ngayon, alam ko, sa requirements, dapat hindi minor de edad. Di ba? Nasa ano yan, nasa kasambahay. Sayang wala si No. Matthew eh. Pero mas maganda kung makakapagbigay sana tayo ng ng somehow idea about the sa kasambahay law. Kasi meron dun mga para minimum age dapat. Before kasi, Kahit dati pa sino. naman yung pass is pass, di ba? Pero kasi di ba kahit batang-bata pa, kinukuha as kasambahay, yung mga galing, di ba, probinsya, kahit menor de edad, para ganyan. Unlike ngayon, lalo na yung sa mga agency na kinukuha, pero ngayon, lalo na kahit hindi naman din agency, inihinga na ng mga NBI, di ba? Alam ko, hiningan kasi si Jaja na nun eh, NBI or somehow police clearance, um, ID. Kasi syempre, yun nga yung nangyari, di ba, nung malikot nga yung kamay. Tsaka sana meron kaming, kumbaga para somehow pangahawakan na pagkakakilanlan, just in case na meron mangyari. At least meron kami gano'n. Ayun lang yung parang require ko sa kanya ng ID, tsaka somehow NBI. Parang ganyan. I'm not sure dun sa iba, pero yun yung masasabi ko na non-negotiable requirements. And of course, syempre, pag kasama mo na, sa bata. Kasi meron ako nakuhang kasambahay. Pagdating namin sa opisina, alam mo yung, Diyos ko, nandun na sa crib yung baby. Tapos alam mo yung pawis na pawis siya. Tapos tumutulong na yung sipon niya. Iyak siya ng iyak. So alam mo parang, my God, hindi tayo naalagaan ng maayos. Unlike kapag alam mo maayos yung kasambahay mo, makikita mo, ang ganda-ganda ng anak mo. Babae kasi dalawang nauna ko eh, di ba? Ang ganda-ganda ng ipit, ang ganda-ganda ng damit, fresh na fresh. Tsaka parang dumating sa point na kapag alam mo maayos yung kasambahay mo, hindi na sumasama sa'yo yung anak mo. Mas gusto yun na Yung mami, yun na yung yung... kumbaga parang ako na yung hindi na sinasamahan. Ang sinasamahan na ng anak ko noon, si kasama na. Parang ganyan. Ayun, yun lang. Sa awa ng Diyos. So now, 15 years old, hindi pwede. Alam ko, basta minor de edad. Classified as child labor. 15 to below 18 years old, allowed, but considered working children and must be given special protection. Must have parental and guardian consent. Okay. Yeah, sige, basahin natin. Ito na kay Google, no? 2013 lang naman to, yung batas sa kasambahay law. So, yan, working children, tama ka, Julie? 15. Pwede pala 15. Restrictions. Oo. So, working children or domestic workers 15 years and above but below 18 years of age. Pero siguro kasi, usually, yung mga nakukuha kasing kasambahay, yun nga, kamag-anak, referral. Kaya hindi ko sure kung fully nai-implement ba yung yung law na yan. Especially kung parang direct hire kasi yung most ng kasambahay. And pero hopefully nga, kumbaga, ma-implement siya kasi maganda naman yung intention niya, di ba? Like required ng bayaran yung SSS, di ba? Di ba, Bes? May Yes. SSS yung government premium. It's a Kailangan must. ng bayaran. It's a must na, yes. Okay. Pinagbabayad mo ba si Jaja? Oo. So, ito yung coverage siya. Employable age for kasambahay daw, 15 years old and above. Tapos,
Ano ba yung mga nakalagay dito? So ngayon, strict na sila ngayon. Kasi di ba kanina, ang iningi ko lang is ID, di ba? Tsaka police clearance. Pero this one, kapag to be covered ng kasambahay, or dapat nire-require, no, pre-employment requirements, medical certificate or health certificate issued by a local government health officer, barangay and police clearance, NBI clearance, tsaka duly authenticated birth certificate or any siguro na na valid ID, voters, baptismal, passport, para makita lang yung age ng kasambahay kasi bawal nga yung Para 15 years old ma-validate, below. no? Ano pa ba? Pero kasi sa kasambahay din, meron sa kanilang requirement. Meron dapat NC2. NC2. Ano yun? Ano yun? Sa ano yun? Alam ko, sa vocational TESDA? yun. TESDA. Oo. Tapos, dapat binded ng contract. Contract. So, dapat, ito sabi mo, best na specific na lang yung trabaho na pag sinabi yaya ka lang nung bata, hindi mo siya po pwedeng gawing Paglabuin. paglabay. Pwede siguro paglabay, damit lang din ng baby, anything related kay baby. So sa contract based sa batas kasambahay or kasambahay law, RA 10361. Yes. Dapat clearly stated yung duties and responsibilities ng kasambahay. Clearly indicated yung period of employment. Kasi dito sa atin, di ba? As long as you want to stay or kailangan ka namin, kahit ito kasi meron na daw dapat clearly indicated yung period of employment. Clearly indicated yung compensation. Yung authorized deductions, ito na yung sa statutory kasama guys yung SSS. Ano may echo? SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Tapos, clearly indicated yung hours of work, rest days, saka yung mga allowable leaves, if ever. And para siya talaga contract ng employment, so clearly indicated yon ngayon, doon sa kasambahay. So, naging siya, no? Naging mutual benefit naman sa part ng family, ng employer at sa part ng kasambahay. Pero maganda rin, no? Yung merong, yun nga, yung course sa TESDA na ang tawag daw is Domestic Work NC2. So, better pala din na kumbaga magiging dagdag, para magiging kumbaga parang mababalidate yung kakayanan ng mga nung papasok din. Papasok din. Kumbaga parang mutual yung protection. Kumbaga parang kaya ka naman kasi kumukuha ng kasambahay. Say for example, yaya. So syempre dapat maalam din dapat sa pag-aalaga ng bata yung makukuha mo. Parang ganyan. At the same time, of course, protected yung kasambahay kasi ini-ensure naman na binibigay talaga yung nararapat na benefits. Kasi may alam ko meron kasing iba pumapasok tapos hindi napapasweldo ng tama, hindi nabibigyan ng ibang benefits. So, yun yung covered nung kasambahay law kung bakit siya in-implement noong 2013. Tagal na rin pala noong 2013. Tama-tama pumasok na nga si panahon ni Karil na rin yon. Kaya lang siya si Chicago pa siya, so hindi pa siya talaga ganoon ka fully implemented. Yung katulad yung mandatory benefits. Monthly, 5 days annual service, incentive leave with pay, 13 month. Yan, SSS benefits, PhilHealth. Di ba dati walang 13 month, di ba? Ang galing Ngayon is dapat mandatory to as per kasambahay law. PhilHealth benefits, Pag-ibig. Tapos dapat meron kang daily rest period of 8 hours. Kasi before parang pag inutusan ka, kahit natutulog ka, 'di ba? May mga ganun eh. And then weekly rest period of 24 hours uninterrupted. So yun yung rest day. So that's why dapat meron kayong contract. Wala pa namang contract ni Jaja. Ayan na. Pero sa amin, in-announce talaga. Jaja. Pero kasi sa amin si Jaja, by the way, is siya, 10 years mahigit na sa amin. Nakalagay yung minimum wage?
Alam ko meron din yan salary bracket. Yeah, Pero yeah, I yeah, think yeah. hindi naman siya minimum wage, no? Monthly Habang minimum wage. NCR. minimum? Meron. Monthly Meron minimum pero wage. Meron na. Monthly, pag sa NCR, at least 2,500. Pag cities yeah. and first class municipalities, 2,000. Other municipalities, 1,500. So, minimum yun. So, wala na po pwede magbigay ng mas mababa doon. Wow. Sabi ni Good. Sabi ni Bes mo, Checo, 1/100 ang swerte makakakuha ng maayos na kasambahay. Same sa amo, 2/100 swerte nila. Totoo naman. Parang ano rin, no, love life. Parang pag naghahanap ka. Kasi ano naman, napaka-importante kasi magiging part siya ng ano, no, ng household ninyo. So napaka-importante talaga na mutual din yung protection din. Ay, si Teacher Leia, maraming ano yan, experience siya na nakakasama sa kasambahay. Kasi dalawa rin yung bagets niyan eh. Ang alam kong most na ginagawa niya is ginagawa niyang, alam mo yung teacher kasi siya, parang si Doc Matt. Tumutulong yan sa mga, hindi ko na siya ipa-plug, baka marami. Mga estudyante niyang ano, hindi capable. So, tinutulungan niya yon. So, nag-i-start na nandiyan galing sa probinsya or walang family, dito na nagsusupport, siya yung nagsusupport, tapos yun, nagiging kasama nila sa bahay. Pero malalaki na kasi yung mga anak niya. Nung una, i-share ko na lang without sa permission niya. Ang alam ko, kasi ano rin yan, working mom din yan si Teacher Leye. Pinsan ko, ginagawa niya, iniiwan niya yung anak naman niya sa pinsan namin. Kasi yun naman yung advantage, na compound naman kami. So parang katulad din siguro Julie dyan sa US, pero umaga dyan siguro sa US, ano siya, or para regulated. Dito kasi dahil magkakamag-anak kayo sa isang street or isang compound, doon mo naiiwanan yung anak mo para makapag-work ka. So yun yung ano. Kaso ang challenge, like katulad ng na-specify kanina ni Julie na challenge, no. Isang challenge naman namin, ewan ko sa inyo best, sa'yo best, bukod doon sa mga nangungupit, malikot ang kamay, ganyan. Sa amin, ang naging challenge namin sa family, alala ko yung kasambahay namin na to. Kasi kami, pag may kasama kami sa bahay talaga, parang tinitreat na naming kapatid. Kapatid. Talaga parang kapatid na namin. Tatawa ako. Alam mo na sobrang closeness niya sa amin na parang talaga namin kapatid. Umaabot sa point na yung nanay ko pinapagalitan. Siyempre, minsan pinapagalitan niya yung kuya. Kasi Kuya Ronald yung lagi kaaway nun eh, nung isang kasambahay namin. Matatawa ka, ang pinapalayas ng kasambahay namin, yung kuya ko. Kasi ganun siya ka-close sa amin na parang minsan na-abuse din talaga na ano na kasama sa bahay. Yung sobrang, syempre, nanay ko grabe rin mag-alaga sa kasambahay eh. Na umaabot sa point na minsan nakakalimutan niya, ay, ano ko pala to, anak pala to ng amo ko, hindi na gano'n yan. So, talagang naalala ko yung ano na yun, yung instance na yun, nag-away sila ng kuya ko. Parang nakita ko yan, ano na yan? Yung maliit. Si Ate Annalyn. Ay, Annalyn. Uy, pero ang galing naman maglinis talaga ng bahay nun. Ang liit-liit nun, pero yung mga aparador namin, talagang kung maglinis yun, yung nauurong niya yung aparador namin. Tapos talagang malinis na malinis siya. Kaya natatawa ko. Talagang nung nag-away sila ng kuya ko, talagang ang pinapalayas siya yung kuya ko. Kaya nung naalala ko, ito pala yung isang challenge din na kapag kasi malalaki na rin kami. Hindi naman din lahat nga ginagawa naman nung kasambahay. So, yun nga yung nagkakaroon din ng division. Nalala ka ni Ronald eh. Oo! Pero nakakatuwa yung nag-asawa na lang kasi kaya umalis na sa bahay. So, yun. Naalala ko na bigla yung instant na yun na pero most ng kasama namin sa bahay, like yung umalis na rin yung isa kasi nung namatay na rin yung tita ko na inaalagaan niya. And nag-asawa na rin siya. So yun,
kaya siya umalis na rin sa bahay namin. Pero yun, si Ate Annalyn naman yun, walang imik naman yun sa bahay, pero super, talagang sobrang swerte namin doon sa mga kasambahay na yun. Parang wala akong ma-recall na kasambahay. Meron din yung mga, yun nga, malilikot yung kamay. Pero yung talagang major na, di ba, yung iba nga sobrang nai-scam ng mga yaya na kung ano yung na-abuse yung anak or minsan naman yung parang nagagamit yung mga information, di ba? So yun. Actually, yun yung last mong tanong Kumbaga parang once na meron na kayong kasambahay, paano yung kayo makisama? Diba? Paano, ano yung mga ginagawa nyo for your kasambahay? So, parang na-mention mo, Bes, tinuturing nyo na talaga silang parang kapamilya. Sa amin naman kasi, ever since, kasi kapamilya talaga. Literal? Relatives kasi talaga. Oo, kapamilya talaga. Like, nung kasama, yung lola, kasi ang naabutan ko mag-aalaga sa akin, lola ko nga. Like, naalala ko every weekend umuwi siya sa Bulacan kasi nandun yung family nila. Yung lola ko nandoon. Pero weekdays nasa amin siya. Parang ganun. Tapos, ewan ko, yung recollection ko kasi with my lola, parang stricta na terorista. Bakit? Yung tipong pagkatapos ng Itbulaga, kailangan ka matulog. Yung parang... Lahat naman yata ganun nun. Hindi ko alam, yung parang ang feeling ko nun na parang ako lang ba inalagaan na ganito? Kasi parang sa kuya ko tsaka sa ate ko, hindi naman... Sinasabi ng mga kapatid. Hindi ganun ka-stricto. Hindi naman daw siya ganun ka-stricto. Parang, feeling ko parang unfair for me. So yun yung parang recollection ko na parang challenging lang na part na kamag-anak mo nga, pero at the same time, yung hindi mo kasi pa siya mapaalis talaga. Kaya ayaw mo sa kanya. Di ba? Yun lang yung downfall nun, no? Oo, di ba? Yung wala kang choice kasi lola mo yun. Di ba? Sino pa Ako naman. Kasi yung sa ate ko, go ahead. Go. Kasi ang naalala ko yung kwento ng ate ko nung siya bata naman, ang nag-alaga, yung uncle ko, na eventually nakatira a few streets sa amin nung may pamilya na siya. Parang ganon. Ang kuya ko naman ang nag-alaga, ay meron kaming isang may naging yaya sila na hindi namin kamag-anak. Si Ate Dailin. And I think umabot siya hanggang nung pinanganak ako, pero wala na akong recollection na siya nag-alaga sa akin. Si Ate Dailin naman, eventually, yung pangasawa niya, parang second cousin ng mga papa. No, pinsan ng mga papa ko. Kasi by that time, nasa Mandaluyong pa yata kami nakatira noon. Parang so naging pamilya din. Parang yun yung parang si Ate Dailin yung first ever kasambahay na hindi nyo kamag-anak or pero pinag-aral ni mama yon. So naka-graduate and stuff. Parang yun nga, parang okay, sa amin ka muna, tumulong ka ganyan-ganyan, at the same time mag-aral ka para makatapos ka. Pati siguro yung isang rin, Checo, yung para ma-retain yung yung kasambahay. Yun nga, bukod sa ititreat mo sila as nagulat nga ako before na parang meron palang gano'n na narinig ko lang na kwento na halimbawa yung mga personal na consumption niya, hindi gastos niya. Pero kasi sa amin, ever since, kahit yung pagkain namin, kinakain din niya. Same. So, kung ano yung common na nagagamit sa bahay, ginagamit. Doon ako nagulat na, meron palang gano'n na yung gastos, yung pagbili mo ng shampoo, mga personal na niya. Siyempre, iba na yung kung may chinchansu. Chinchansu, napakaluma. Anong chinchansu?
Hindi, pang ano Yung, kasi ano, sa... yung pink na ganun, tapos Di mo nilalagyan alam mo siya yun? parang siya Mena. Oh, okay. Alam mo yung Mena. Hindi niya rin alam yun. Ayan na. Ubo lang. Ano Okay. ba? Iba nang may Yan ano. dati, yung pag Iba nang, yung Para puting-puti foundation? yung Ano mukha. ba yun? Yung parang color siyang cream? night cream na super puti Oo. ng mukha mo. Okay, Tapos okay, okay, may okay, specific na okay, amoy okay, siya. okay. Chin-chin. Sorry, ikaw ba, Bes? Paano mo na ano si Ate Jaja? Ilang years na si Ate Jaja sa'yo? 2009, sabi niya. No, hindi. 2014. 14. Yung kay Chem nung wala kami naging problema eh. Pero umalis na lang din yun nung nag-asawa na eh. Wala kami ng problema nung sa panganay ko. Sa pangalawa ko nagkaroon ng problema. Doon kami nag-start ng mahirapan maghanap talaga ng kasambahay. So si Jaja nga is referral na lang din nung huling kasambahay na nakuha namin. Pero kasi ever since naman, katulad kay Raquel, kung ano yung kinakain niya, yung kinakain namin, para ganyan, yun lang din. Tapos sinasama namin sa grocery. Pero ang natatandaan ko sa sabi ng mom ko, yung personal, say, for example, napkin, toothbrush niya, parang ganyan, dapat sa kanya yun. Tsaka yung mga sabon na ginagamit, dapat may sarili siyang sabon, parang ganyan. Sa akin kasi, parang at that time, maliit na bagay lang naman yun. So, sinasama na rin namin. Sabi ko, ano ba yung ginagamit mo? Ano ba yung, ano mo, ginagamit? Pero kasi, makikita mo talaga yung comparison pag sa sobrang dami mo na naging kasambahay. Si Jaja kasi is, di ba nabanggit ko nung isang beses, meron kami yung parang walang malasakit kasi ubus agad yung grocery namin. Pero si Jaja, makikita mo talaga na meron siyang malasakit kasi ni ultimong Joy, I mean, Hello Joy, yung commercial talaga yung nagtanong eh. Pero yung panghugas ng plato, oo. Dati kasi talagang parang ang bilis maubos. Parang ganyan siya, hindi. Kasi parang meron talaga siyang kumbaga parang somehow malasakit na ano yung mga paraan na parang pa pwede makatipid. Nagsasuggest siya ng ganun. So yun yung kumbaga parang natutuwa kami sa kanya kasi katulad yan, yung sabi namin, kahit yung mga personal niya o yung mga toiletries niya, sagutan na kami, hindi po ate, okay po, ako na lang po bibili. Kumbaga parang meron siyang ganoon na somehow may hiya siya na, hindi, personal ko to, kaya ako na lang po yung magpo-provide. Parang ganyan. So, malaking swerte namin kay Jaja. Kasi pati sa pag-aalaga, kasi talaga makikita mo na ang ayos-ayos ni Karil, ang ayos-ayos din ng bahay, parang ganyan. And now, siyempre si Karil matanda na, di ba? Ano na siya, 11 na siya, o nag-11 na siya eh. So now, siya nayiyaya naman ng pangatlo ko, si Carlos. Parang gano'n. So hanggang ngayon, ako tinuturing ko talaga siya, sabi ko sa kanya directly, dahil wala akong kapatid na babae, sabi ko, tinuturing na kita na kapatid na babae. Ganong level. Tsaka yung tiwala ko sa kanya, parang ano na, yung mapagkakatiwala mo na yung buhay mo sa kanya. Siya na nga yung parang pinaka-household ano dito eh. Parang, alam mo yung, parang ako na lang sasabihan niya na, ate, wala na tayong ganito. Ubus na po yung ganito. Supervisor na. Oo, parang hindi ko na kailangan pang isipin yun. Kumbaga parang isang malaking chunk na nang problemahin ko yung kinuha niya. Up to ganong level. Kasi diba meron kasambahay na, ha? That's nice. Yes, kumbaga parang, di ba may kasambahay na parang disusi din eh. Di ba? Parang hindi na sasabihin sa'yo pag ubus na eh. Di ba? Parang malalaman mo na pag ubus na wala ka na magamit. Parang ganyan. Pero meron siyang patterns na lapit na po maubos yung gatas ni ganito. Wala na po tayong diaper. Or kahit dito, kasi ngayon kasi syempre malalaki na rin yung mga bata. So parang naging all around na rin siya. Parang kulang na kami sa grocery, kailangan na bang mamalengke, kailangan na bang bilhin yung ganito. So siya na yung nagbibigay sa amin ng gano'n. Basta yung tiwala ko sa kanya, parang kung may lalagpas sa 100%, lagpas sa 100%. So that's why, yung pag-aalaga din namin sa kanya, bukod sa sasabihin ko yung mga bata talaga na naturing talaga nilang parang kapamilya si Jaja. Pero yun nga, kumbaga parang in terms of the benefits, the sweldo, as much as possible, never pa yata ako na-delay talaga nagbigay sa kanya ng sweldo, yung 13-month, and kumbaga parang kung meron kami po pwede maibigay sa kanya, sa family niya, binibigay namin.
So, kumbaga parang pinaparamdaman namin sa kanya na, I'm hoping, no? Naramdam naman niya na mahal. Hindi naman siya tatagal siguro sa amin ng more than 10 years. Di ba? 10 years, kung hindi naman niya ramdam na mahal niya kami. Mahal namin siya. Parang ganun. So, napakaswerte. Kaya nga sabi ni Beshi kanina, 1 out of 100. Siguro ako na yung isa sa maswerte. Oo. Pero kasi naman sa experience ko naman din, ang dami ko rin naman na experience na bago kami makakuha ng ganitong kasambahay. So, sana hangga't gusto niya hangga't gusto niya magstay sa amin, willing naman kaming I-guess na kami pa yan. yung focus namin. Ha? I guess na. Yun lang. So, dapat kayo rin maging mabuti rin kayo kasi siguro yun lang yung ano na ba realization na? Oo. O, di ako na lang din magbibigay ng realization. Huli ka na lang. Huli na ba ako? Huli ka na nga lang. Okay. Ay, may sinasabi pa si Beshi mo, oh. Yung sinasabi ni Beshi, batas naman talaga yan. Kaya mahirap na makakuha yung mga Class B ng maaayos kasi nga yung standard ng rights nila ang service ng batas. Ano daw? Ang haba. Parang feeling ang dami niyang gusto sabihin. Oo nga Pero kasama sa bahay ka, iba sa kasambahay sa sinasabi niya, iba yung kasambahay na kapamilya at iba naman yung kasambahay na hindi mo kapamilya talaga. Sabi niya pa rito, siya halo-halo daw yung nakuha niya. Nagtatagal 3 to 4 years. May malikot kamay, may malandi. Grabe naman to sa malandi. Pero naalala ko to. Kasi talagang nagtanan. O di syempre, habol-habol niya yun. Parang yung kay Julie kanina, yung challenge niya, yung nagkaroon naman ng sakit, yun talaga nagtanan. Talaga? Nalaman ko yan. Pinaka-nono sa akin yan, ninananakit. Naku. Ayan, tas may naman. Basta di pa din mawawala, dapat na remind at check pa din. May trust issue na ata ako sa need pa din check always. Ayan. Huwag daw masyadong kampante. Yan. Ngayon may mga camera na Oo nga, may may mga technology na para magawa yun. At meron na rin siguro nag-e-evolve na rin din dito sa Pilipinas yung pagkakaroon ng full-time din na kasama sa bahay. Kasi meron na rin mga, siguro since nung nag-start nung pandemic, yung mga online na nag-o-offer ng pagpapalinis sa bahay. Meron na ganon, yes. Meron na ganon yung online. Pero pa rin, dapat pa rin mag-ingat kasi minsan, komportable, halimbawa, hinire mo through doon sa app, tapos makakausap ka, ida-direct hire mo. Yung pala, pinagpaplanuhan ka na. Kasi kukuhanin yung loob mo So, minsan mag-ingat pa rin talaga doon sa mga ganun. So, doon naman sa realization, siguro napaka-importante na ang stand ko, napaka-importante na referred siya na may pagkakakilanlan yung kanyang pagkatao. And then, pangalawa, yung i-treat natin sila na talagang part sila ng family. No? And at the same time, siguro kung meron namang or may mga ma-offer tayo na tulong or extended na tulong para din doon sa family nila, para ma-feel nila nakapamilya sila. Like example, kami, during that time, naalala ko yung mga kasama namin mga kasama namin sa bahay, talagang nag-ano rin ng mga night school, kung gusto nilang mag-aral, ina-allow din namin. So, yun yung talagang i-treat sila as family, pero tama din yung sinasabi ni Beshi na syempre i-balance din natin yung kahit naman siguro kaninong tao, yung importante is yung limitation na mai-set din natin na hindi naman din tayo ma-abuse nung kumbaga hindi sila magkakaroon naman ng way or window para magkamali din sila dahil sa sobrang yun nga yung mapalayas kayo yung katulad nun sa kuya ko, napalayas siya doon, pinapalayas siya, gano'n ka-komportable yun doon sa bahay namin.
Pero yun nga, napaka-importante na yung relationship natin do sa mga kasambahay dahil part sila na ng family na napaka importante na mutual yung yung napag-uusapan kung ano yung mga pagkakamali nila, kung may kailangang i-improve, napaka-importante ring sabihin, kung may pangangailangan, like kung kating na sinabi ko, kung may pangangailangan sila, para meron silang na, ay, pwede ko 'tong masabi kila ate para hindi naman din sila gumawa ng mga ng masama para meron silang matatakbuhan din in times na kailangan nila. And doon naman sa mga nangangailangan ngayon na kasambahay, kung capable naman din na halimbawa kasi rin masaya ring makatulong ka na halimbawa yung i-hire mo or yung tutulungan mo talagang minsan nga yun yung kahit naman sa mga company sabi ang mindset is kahit na hindi ganun ka competent pero alam mo yung may values kasi lalo yung mga galing talaga ng probinsya yung number one sinasabi ni Gerald kanina yung may malasakit no napaka-importante. So, kung ganun yung level ng mindset natin or hinahanap natin sa isang kasambahay, isipin din natin sila, ganun din naman yung fear nila na, ay, hindi kaya nambubugbog yung ko or masamang magsalita or whatever. So, it's a mutual pa rin, relationship na as napagmamaturan din na mutual help talaga, napaka-importante. So, kung capable sa agency, I'm not sure kung talagang 100% is nakakasigurado tayo sa siguro yung mga naka-uniform mga naka-uniform na kasambahay, di ba? So, yung mga high-end talaga na kasambahay. Pero, doon sa ating mga ka-midlife, kasama sa dito sa ating mga episodes, isang magandang motivation din na ma-hire natin is yung naghahanap din talaga ng tulong. Katulad ni Beshi mo nga na gustong mag-aral pero walang pampaaral, so nagiging other income nila yung maging kasama sila sa bahay. So yun yung so yung isang i-consider natin yon na makatulong din. So yung kung ano yung fear natin, let's put in our mind na ganun din yung fear din nila. So yun nga, mutual help. So, good luck sa lahat ng naghahanap ng Ay, sabi ni Beshi mo, kay Small Laude daw mag-apply ka. Loko-loko talaga. So, yan. Dapat yan ang guest natin kasi maraming experience talaga. Oo nga. Bigay na nga yung link. May part 2, may part 2. Mag-part na tayo dyan. Ayan. So, yun lang yun sa akin na in anything kailangan na kumbaga dalisay din yung natin, yung objective natin na yung sa pag-hire para sa mga kasama sa bahay. So yun. Sa akin, I think it boils down lang parate with your concept natin ng pakikipagkapwa-tao, which I think is very distinct sa Filipino culture. Kasi with my experiences sa mga ibang nationality naka-work ko, sa kanila talaga, as much as possible, hindi sila kukuha ng nanny eh. Like, kung kaya nila talagang gagawin nila. May mga na-experience ako yung may mga au pair, mga foreign na au pair na hinahire nila to go to their country tapos live with them to be sort of a nanny or parang ganun, may visa stuff na tama yung sinabi mo, yung sense na kung may concern tayo, kung tayo yung magiging employer, may concern din sila at the same time. Which, ngayon lang sa akin nag-click din kasi siguro nandun pa rin ako sa mindset na being Filipino, nandun yung ating very hierarchical tayo, di ba? Na parang, yung amo, yung katulong. For a while, nawala na ako sa Philippines, nag-thin yung level na yon the way I see that. Kasi, like dito kapag nag-hire ng nanny, you're paid. And as someone who's paid for that hour, hindi ako mababa sa'yo, kumbaga.
Like, this is transactional for us. I'm helping you, you're helping me. Unlike sa Philippines kasi is parang nandun parati yung mindset na amo. Binabayaran ka lang, gano'n. I think yung mindset na i-treat natin sila na as kapwa-tao, kung hindi man kapamilya, na may needs, May na rights. may rights, which I think, and nagulat ako dito sa batas, ngayon ko lang din siya nalaman. So yun, it's more of pakikipagkapwa-tao, na treat them as your human being, na may mga feelings sa din. buhay, oo, di ba? Nice. Sa akin is, basta para doon sa mga katulad ko na nakahanap ng, I would say talaga literal na angel, no? Mga kasambahay na mapagkakatiwalaan, no? Alagaan nyo sila. Right? Siguro, in general is, napakaganda sinabi ni Julie na pakikipagkapwa-tao. Right? Kasi tao naman sila eh. Parang gano'n. And nakakatuwa lang nung, syempre, sa level namin ngayon ni Jaja, sobrang open kami sa isa't isa. Kasi kapatid eh. Di ba? Na-open sa akin yung family secrets niya. Or yung Pinag-driving lesson na issue. kanya, gagawin niya na rin drive. Tapos, basta lahat alam niya, lahat parang, basta lagi kami nag-uusap dalawa ni Jaja. Tapos parang one time na pag-usapan namin, sabi ko, Jaja, buti, kasi lagi siyang, may time na umuwi siya sa kanila, mga 1 linggo, 2 linggo, parang ganyan. Nung mga bago-bago pa siya, mga few years pa back, sabi ko, buti, bumabalik ka dyan, sabi ko gano'n. Kasi parang may one time na, hindi siya nakauwi doon sa araw na dapat nakauwi siya. So parang kinabahan na ako noon. Sabi ko, parang talagang mayroon nangyari. Tapos sabi niya, kasi ate sa totoo lang, sa lahat daw na pagpuntahan niya, kami daw yung mabait. Parang ganyan. So parang hindi namin pinakita sa kanya na, or naparamdam sa kanya na parang kasambahay siya. Parang gano'n. So, yun naman yung pinagpapasalamat niya kasi na mahal namin siya, tinanggap namin siya ng maayos. So, sa akin is, siguro masasabi ko lang, ang key ingredient talaga dyan is maging maayos ka sa pakikisama sa kanila. Sabi ko nga kay Carmelo, kasi syempre marami kang gastos, additional gastos yan eh, di ba? Para ganyan. So syempre, ano yung binibigay namin kay Jaja. Parang napag-usapan namin mag-asawa, it's not about the amount na naibibigay mo sa kanya, but rather yung ginhawa, 'di ba? Yung kampante ka na nasa tamang kamay na alagaan yung mga anak mo. Yun yung mga bagay na hindi mo mapapantayan ng pera eh. 'Di ba? So yun yung kumbaga parang mindset namin na kung whatever na binibigay namin kay Jaja, whatever tulong, mapapinancial yan and whatnot, is ang magaan sa loob namin because siguro not because lang doon sa na-build namin na relationship, but because yung balik niya sa amin na pagmamahal niya, yun yung talagang sobrang hindi namin, never namin mababayaran ng kahit magkano. Parang ganyan. So sa akin lang is, in general, siguro ang advice ko lang sa mga ka-sisters natin, alagaan nyo sila. Not because binabayaran nyo sila, is lahat is pwede nyo nang gawin, right? Na naayon sa kung ano yung gusto ninyo. Sipin nyo is, the very reason why na kumuha kayo ng kasambahay, kasi meron din kayong kailangan sa kanila. Parang ganyan. So, meron yung sinasabi kanina ni Best, meron mutual needs, no? Na kailangan ng isa't isa, bakit sila pumapasok sa atin, bakit tayo kumukuha ng kasambahay. So, let's treat them very well. Follow natin yung kasambahay law, yung mga benefits na naka-outline doon. Parang ganyan. Pero ngayon nga, wala naman kasi kami mga contract ba? Siguro hindi ko na Baka nga ma-off pa si Jaja pagka ginawa mo contract eh. Di ba? Parang gano'n. Pero gano'n. So, dapat i-treat them fairly. I-treat them, basta, yan. Siguro yun na yung fairly. Parang gano'n. Para tumagal din sila sa inyo. Kasi kung siguro,
Yan si Jaja. Ay, Ja. Siguro kung May masungit pakita mo lang din nga ako. si Jaja, pahayin mo nga. Huwag na. Huwag niya si Jaja. Wag na. Sabi ko, hi, Ja. Baka ma-pirate. Baka ma-pirate. Baka ma-pirate. Baka mapirate. Pero ang dami nagtatanong nga yung mga kapatid ko. Sabi niyo, baka may ma-refer naman si Jaja. Ganyan. Si Jaja naman kasi, kwento niya, nagkaroon na siya ng phobia na mag-refer. Kasi di ba nung araw parang, Nahihiya ganun din nga, yung siya. kakilala, di ba? So parang one time, nakapagbigay na yung magiging amo ng parang Pabasahe. pamasahe na, parang ganyan. Tapos hindi tumuloy. Hindi kasi yung mukha nung kakilala. So, sobrang tiya niya. Doon, parang nagkaroon na siya ng phobia na, naku, ayoko na mag-refer kasi siya yung parang nahihiya. Kaya ganun kabait si Jaja. Nahihiya siya. Kasi sabi ko naman sa kanya, hindi mo nakasalanan yun. Diba? Kung pumunta o hindi. Basta at least nag-refer ka. Ayaw na niya. Ganun siya kakabait na ayaw niyang napapahiya. Ayaw niya merong na agrabyadong tao. Kaya, yun. Yun lang. Ang sweet naman. And I Napakaswerte guess na. din, malaking factor din, napakaswerte din naman talaga ni Jaja sa inyo. And yung mga natutunan din ni Jaja is because, dahil kayo rin yung naging kasama rin niya naman. So, yun din, yun nga, mutual na ano yun, na naging growth ninyo pareho. Diba? Nagkaroon ka na nga ng apo kay Jaja. Nagkaroon na rin ng anak si Jaja, nandiyan din yan eh. Kumbaga yung unique na relationship, di ba? Yan. True. So, yun. O ano, ikaw Na-miss naman, natin si Matthew, Stephen. Oo nga, tsaka si Stephen. Napagod magluto. Next time nga, yan yung episode natin, yung pagluluto. Luto naman. Susunod ulit live. 100% ako, Julie. Next episode na natin yung nagte-trending na ano ngayon, kung paano nagagawa yung 1,619 yung nagte-trending daw ngayon nang hindi nabuko at na-videohan yung mga kanyang ka-date, no? At hindi siya hindi siya totoong narandataan niya sa makeup yung kanyang identity. So, Ako, maraming entry dyan si Bax, tsaka si si Stephen, maraming kwento, natalo nga daw siya nun eh. Kala niya siya na daw yung meron pa pala. Bigla siyang naging grade, naging kinder. Ayan, so mag-good night na tayo sa ating mga ka-sisters. Good night. See you next week. Follow us sa Go. Facebook, Spotify, tsaka YouTube. YouTube, Instagram. Instagram. Okay, see you next week. See you next week. Good night. Good night. Bye-bye. Thanks, George. Bye-bye. Thank you, George. Thank you.